magkakaalaman na talaga mga kababayan kung sino talaga ang mas makapangyarihan. Ang presidente o ang Speaker of the House with the First Lady. Dahil ayon sa media mga kababayan nagbabanggaan na daw itong si BBM at si Tamba na para daw nagpapalakasan mga kababayan kung sino talaga ang masusunod sa kanila. Diyos mio, Marimar. Dahil feeling presidente na daw itong si Tambaluslos mga kababayan Tapos ito si BBM parang hindi marunong maging presidente. Panoorin po ninyo mga kababayan ang ulat ha. Tilang may nakaumang nabanggaan sa kauna-unahang nagbabanggaan ang mga nasa taas mga kababayan. Hindi nabanggaan ng presidente at vice presidente dahil out na si Sara Duterte daw mga kababayan Dalawang dambuhalang ewan lang natin mga kababayan kung anong masasabi natin dito. Si BBM at si Tamba na ang nagbabanggaan sa pagitan ng magpinsang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Kung ikaw, presidente mga kababayan, papayag ka, babanggain ka ng Speaker of the House mo? Dahil ang sabi ni BBM mga kababayan hindi daw nasunod ang kanyang gusto dito sa budget mga kababayan. At pinagpipilitan talaga ni Tamba ang kanyang kagustuhan. Dito natin makikita mga kababayan kung sino talaga ang masusunod. Ang Speaker of the House o ang Pangulo? Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na hindi klaro ang ilang insertions at line items ng mga mambabatas sa isinumite sa kanyang 6.352 trilyong pisong first in history din yan mga kababayan na biggest budget in history. 2025 General Appropriations Act o GAA ng Bicameral Conference Committee. Dahil ayon sa Pangulo, bukod sa unclear, ay bumabangga din umano ang ilang probisyon sa umiiral na mga batas. Ang saligang batas pa talaga mga kababayan ang nilalabag kung mapipirmahan ito ni BBM. Kasi supposedly nakatatak yan sa saligang batas mga kababayan na hindi lang basta-basta batas kundi sa saligang batas na ang budget ng gobyerno ay dapat sana pinakamalaki ay sa edukasyon. Ngayon mga kababayan, ang pinakamalaki ay sa DPWH kung saan nilalagak doon ang mga proyekto ng mga buhaya sa Kongreso. Ito ang dahilan kaya hindi niya ito mapirmahan. Sa ngayon, tiniyak na ng Pangulo na puspusan ang ginagawang puspusan! Ang dali naman niyang solusyonan mga kababayan Kung talagang tatayong presidente ito si BBM mga kababayan at ginagamit ang kanyang kokote, ang dali lang niyang solusyonan. Alisin mo yung Speaker of the House mo. Dahil yan ang panggulo ikaw na mismo ang nagsabi ngayon na hindi mo nakilala itong budget na binalik sa iyo. Dahil yung budget mga kababayan ni-request nila yan sa NEB, National Expenditure Budget. Tapos, pinaaprobahan doon sa Kongreso. Pagbalik sa kanya mga kababayan, iba na ang mukha. O binabangga ka sa iyong mga priorities. Kung ikaw, presidente, magagalit ka talaga. Bakit? Sino ba presidente dito? Ikaw? Yubab ka? Ipakita mo, BBM, kung sino talaga ang presidente dito. Alisin mo yung tambaluslos mo. Diba, mababawasan ng kalahati mga kababayan. At least kalahati lang na. Dahil etong problema ng ating bansa mga kababayan kalahati kay tambaluslos, kalahati dyan kay BBM. Ikaw na lang ang problema, BBM, siguro natitira. May kalahati pa pala si Madam Lisa Araneta. Pero pareho lang naman sila ni BBM dahil conjugal property yan, di ba? O di ba, mababawasan ang kalahati ang problema ng Pilipinas. Dahil eto Kongreso mga kababayan kung wala yan si tambaluslos dyan, tuloy-tuloy sana ang trabaho ng ating bayan. Wala yang Quadcom, wala yang mga pang-aatake sa mga Duterte na siyang nagdi-divide sa ating bayan. Kaya man up BBM. Alisin mo yan si Tamba. Paghimay ng kanyang binuong team sa naturang budget allocation para sa susunod na buong taon. There is a stronger safeguards on the spending for the different projects. Kaya baka mag-assess na naman tayo ng mga project. Yan talaga ang mangyayari mga kababayan kapag palamya-lamya ka. Na pinasok na insertion. Because yung insertion madali lang naman yung insertion. I-veto mo. Yung in-insert nila mga kababayan ng mga buhaya na lumobo ng trilyones na ang DPWH budget. I-veto mo. Ay hindi naman kasama yun sa kasama yung AKAP. I-veto mo dahil gagamitin niya ng mga buhaya. Pero sila din ang makikinabang mga kababayan Ang line-up nila sa Bagoong Pilipinas dahil mag-e-election.
So, ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan, baka yung iba, hindi naman kailangan tayo pwedeng i-defer. Yung iba, wala masyadong, we are starting to Ano nang gagawin natin? Oh, lost na mga kababayan, oh. see some project proposals that do not have the appropriate program of work. Hurry up! Malapit na 2025. Hindi pa rin napaplansya ang budget mga kababayan. Ilang days na lang. Oh, 11 days. Hindi nyo pa na-fix ang budget. Hindi walang appropriate na documentation. Hindi maliwanag kung saan pupunta ang pera. Pero giit ni Romualdez, tumutugon ito sa direktang pangangailangan at hinaing ng taong bayan. Diyos mo yun. Hinaing. Oh, dahil ang ayuda is justice daw mga kababayan. Our legislative Hinaing na inyong mga buhaya. agenda this year has been centered on economic recovery. Economic recovery ba yan? Tapos na ang pandemya. Only in the Philippines mga kababayan na mas malaki pa ngayon ang budget para sa ayuda. Pantugon sa pandemya. Kumpara noong pandemic talaga. And growth by passing measures that promote job creation. Job creation yung ayuda. Nagiging batugan nga yung inayudahan nyo dahil sa halip na magtrabaho. Ay, mayroon akong ayuda ngayon. Hindi muna ako magtatrabaho. Shopping muna ako. O, ganyan. Support small and medium enterprises and attract foreign investments. We have laid Attract foreign investments. Sino maa-attract niyan na ikaw na mismo? Sabi ni BP Sara, sumabit ang pangalan mo dyan sa bribery issue. Na nakikialam ka dyan sa mga business na mga kababayan, ng mga businessman. Si Sara ang nagsabi, bribery issue dito sa Okada. foundation for a more Paano ka makaka-attract niyan? robust and inclusive economy. Oh, yan pa mga kababayan. Kung ikaw ang presidente, silent sila mga kababayan. Isa issue dyan sa Okada ni tambalustos na iyan. Seryoso po mga kababayan. Andun na sa international ha. Andun na sa Amerika ng kaso na iyan. Bribery ni tambalustos. Tapos, hahayaan mo pa rin ang Speaker of the House na magmamaneuver dito sa ating bansa. Nag-aaktang presidente. Kabilang sa mga kinukonsulta ng Pangulo ay mga major department heads, gaya ni na Executive Secretary Lucas Bersamin. Iwan lang natin na kung credibilidad pa ba ito si Bersamin. Parang nilamon na rin ng Finance sistema mga Secretary kababayan Ralph Recto, Budget Secretary Amena Pangandaman, Public Works Secretary Manuel Bonoan, at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Matatandaan na isa sa unang-unang nagpasaklolo kay PBBM ay si Education Secretary Sane Angara, makaraang tapyasan ng BICAM ng 12 billion pesos ang pondong hinihingi para matustusan ang programang nakapaloob mismo sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Ang mga budget ng mga kababayan ng estudyante tinapyasan ng mga buhaya. Pati sa UP mga kababayan, kaya galit na galit sila dahil tinanggalan din ng budget sa CHED, sa DepEd. Lumalabas na ang buong sektor ng edukasyon, hindi lang ang DepEd ay inapis sa 2025 gaan ng BICAM, habang pinaboran at binigyan ng mas malaking pondo ang mga infrastructure projects sa ilalim ng Department of... As if may infrastructure ha. For sure mga kababayan, mapupunta rin ng trilyones na iyan doon sa repair ng mga kalsada. Repair! Bubutasan nila ang mga magagandang kalsada mga kababayan dahil mas madali. Public Works and Highways. Kasama sa mga nakahilerang infra projects ay mga renovations at... Renovation. Tingnan nyo. Tapos, malaking bulto niyan mga kababayan, flood control. Dahil nagre-reklamo kayo na bumabaha pa rin. Nag-isa tayo sa sariling mantika natin. Improvement sa batasan pambansa buildings na bahay ng Kamara. Aba, nainggit mga kababayan sa Senate building na 29 billion. Lumobo na ba? Di ba dati 9 billion lang yun? Pag upo ni BBM mga kababayan, naging 20 plus billion. Ang budget ng building ng mga buhaya dyan sa Senado. Ngayon, nainggit ang mga buhaya sa Kongreso din mga kababayan. Diyos miya, naubos ang pera ng bayan sa mga walang katuturan. Binugbog ng batikos ang desisyong ito at punto pa rin na dating Senate Kulang pa yan, bugbog sa inyo. President Franklin Drilon at former Presidential Political Advisor Ronald Llamas. Ay nako, bakit yan ang hingan din yun ng mga opinion? Drilon at Llamas. Anyway mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa banggaan daw ni BBM at ni Tambaluslos? Post your comments below.